mga nanonood sa atin sa online. Ayan, sa iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang bansa. Ayan, ano yan? May helicopter tayo dyan. Okay na ba yung title natin for today? Our charge, ayan! Our title for today is Inheritance for the Rightful Heir. Sino rito yung may mamanahin? Yun! Buti na lang! Wag lang utang ano. Namamana ba ang utang? Ayan. So, yung may mamanahin, no? Sabi nga ganon, ang last will and testament ngayon, ililista raw lahat ng password. Tapos, yun yung ibibigay sa mga pamamanahan. Ayan. Kasi, pag hindi alam yung password, hindi na makukuha ang laman ng GCash, yung laman ng PayPal, laman ng lahat, di ba? So, yun na raw ang last will and testament ngayon. Ilista ang mga password. Ayan. So, let's go to heirs. Sabihin ko lang yung mga verses about heirs, Genesis 15:3-4, sabi ganon, and Abraham said, "You have given me no children, so a servant in my household will be my heir." Then the word of the Lord came to him, "This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir." So, noong araw, napaka-importante ng heir, yung mga tagapagmana. Napaka-importante niyan. Hindi basta-basta yan. Hindi basta anak, di ba? Yung firstborn nga, mas grabe yung blessing yan eh. Tapos, hindi lang basta anak, kailangan yung rightful heir, yung legit. Ayan. Tapos, hindi rin pwede mga babae. Yan. Women's Month ngayon. Kaya ito yung napili kong story for today, no? Happy Women's Month. Sabi ni Abraham, wala kang binigay sa aking anak, wala akong tagapagmana. Ang yaman-yaman ni Abraham. Apakayaman ni Abraham, no? Binigay niya nga lang kay Lot yung iba pamangkin niya si Lot. So sabi niya, sige, kung anong piliin mo, yun na yung sa'yo, yung matira akin. Kasi hindi siya insecure dahil sa sobrang yaman niya talaga. So sabi niya kay Lord, di mo ako binigyan ng anak, so eto na lang anak ng servant yung magiging tagapagmana ko. Akala niya si Ishmael na lang talaga yung magiging tagapagmana niya. Nawawala na ng pag-asa si Abraham. So sabi ni Lord, hindi yan, hindi siya. Yung dugot laman mo ang magiging tagapagmana mo. Sabi niya, chill ka lang, huwag ka mainip, darating yan. So, Genesis 21:10, sabi niya, and she said to Abraham, eto si Sarah naman to, "Get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac." So, eto, nagkaanak na si Abraham, nandun na si Isaac, tapos andun si Ishmael. Si Ishmael ang firstborn. Kung tutuusin, siya ang panganay. Pero sabi ni Sarah, paalisin mo yan. Walang makakahati sa mana ng anak ko si Isaac. So, nagkaroon na insecurity si Sarah dito, no? Pinalaya si Hagar. Tapos, Genesis 25:5, sabi ganon, and Abraham left everything he owned to Isaac. Lahat daw ng ari-arian niya, iniwan kay Isaac, sa dugot laman niya, sa rightful heir. Meron siyang binigay kay Ishmael, di ba? Bago sila umalis, binigyan naman niya talaga ito, baunin niyo, ganyan. Pero, lahat daw ng ari-arian niya napunta kay Isaac, the rightful heir. So, ang text natin for today, sabi ko nga, Women's Month ngayon, So, pag-uusapan natin itong mga kababaihan na ito. Sa Numbers 27, verses 1-11, basahin ko lang, no? Ito yung tungkol sa mga daughters ni Zelophehad. Sino na nakarinig kay Zelophehad? Wala pa, no? So, itong mga anak ni Zelophehad, 5 sila. So, alam naman natin, 5 is a number of grace. So, tinawag ko silang daughters of grace. So, itong mga anak ni Zelophehad. Basahin ko lang, no? Sa verse 1, the daughters of Zelophehad, son of Epher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, belong to the clans of Manasseh, son of Joseph. So, they belong to the clan of Manasseh. Doon yung lineage nila.
The names of the daughters were, eto na yung 5 bida natin for today's video, si Mala, si Noah, si Hogla, si Milka, at si Tirza. Ayan. So sila, yung ating daughters of grace. They came forward and stood before Moses, Eleazar the priest, the leaders, and the whole assembly at the entrance to the tent of meeting and said, "Our father died in the wilderness. He was not among Korah's followers who banded together against the Lord, but he died for his own sin and left no sons." Walang anak na lalaki si Zelophehad. Why should our father's name disappear from his clan because he had no son? Give us property among our father's relatives. So Moses brought their case before the Lord. Bago to kay Moses. Sabi niya, wait lang first time ko na-encounter to Idudulog ko lang sa Panginoon. And the Lord said to him, "What Zelophehad's daughters are saying is right. You must certainly give them property as an inheritance among their father's relatives and give their father's inheritance to them. Say to the Israelites, if a man dies and leaves no son, give his inheritance to his daughter. If he has no daughter, give his inheritance to his brothers. If he has no brothers, give his inheritance to his father's brothers. If his father had no brothers, give his inheritance to the nearest relative in his clan, so that he may possess it." This is to have the force of the law for the Israelites as the Lord commanded Moses. So etong daughters of grace na to, etong 5 babae na to, sila lang ang naglakas loob na lumapit kay Moses at nag-claim ng mana nila. Wala pang nakakagawa nun sa history na may babae na naglakas loob na lumapit. So, mabuhay itong 5 babae na to, no? Dahil sa kanila, nagkaroon ng bagong batas. Yan, tungkol sa inheritance. Sa verse 1, punta tayo sa verse 1. Sabi ganon, "The daughters of Zelophehad, son of Hepher, son of Gilead, son of Machir, the son of Manasseh, belong to the clans of Manasseh, son of Joseph. The names of the daughters were Mala, Noah, Hogla, Milkat, and Tirza. They came forward." So, etong 5 na to, si sila Zelophehad galing sa tribe ni Manasseh. Isa sa mga anak ni Joseph. Sino yung 2 anak ni Joseph? Benjamin and... Joseph, sorry. Jacob pala. Sorry. Ha? Si Jingo. Sabi ko na, huwag na ako magtanong di ba? Kung ano-ano sagot makukuha ko Ayan, so eto, galing sila sa tribe ni Manasseh. Etong sila, Zelophehad. And wala siyang anak na lalaki. So yung mga ari-arian niya, kung kani-kanino lang mapupunta. Kasi walang karapatan ang mga babae na magmana. Buti na lang, wala tayo dun sa time nila, no? Kung hindi dahil dito sa 5 babae na to, hanggang ngayon wala pa sigurong minamana ang mga babae. Dahil sa kanila, naging fair para sa mga kababaihan. So itong 5 babae na ito, linawin ko lang kasi kaya naman walang mamanahin ng mga babae, baka sabihin nyo talaga. Pero napaka-cruel talaga ng batas. Kaya nga buti na lang wala tayo sa batas Marami ang karapatan na hindi makukuha sa batas. So ito, kaya naman hindi pinapamanahan ng mga babae kasi mag-aasawa sila. Yung mga asawa nila ang magbibigay sa kanila ng inheritance. Kaya hindi sila binibigyan. Kasi after nito, ng chapter na to, maraming umapila Di ba ngayon, pag may naaambiyendahan na batas, tapos nakikita nila yung mga flaws, maraming umaapila Eto, marami ring umapila. Sabing ganon, binigyan nyo ng mana yung mga babae. Paano pa nag-asawa sila? Doble na yung mana nila. Diba? Maraming nagreklamo rin kay Moses. Just imagine kung gaano kasakit ang ulo ni Moses sa mga Israelita, no? So itong 5 babae na to, itong daughters of grace kung tawagin ko, is naglakas loob sila. Sabi nila, hindi pwede yun. Hindi pwede kung kani-kanino lang mapupunta yung pag-aari ng tatay natin. So dumulog sila kay Moses. Tapos,
sa verse 2, sabi ganun, and stood before Moses, Eleazar, the priest. Ito yung mga nandoon sa tent of meeting nung pumunta sila. The leaders and the whole assembly at the entrance to the tent of meeting. So itong daughters of grace na to ay lumapit sa tent of meeting. Noong araw, meron silang tent of meeting, doon sila nagga-gather. Ngayon, ito, tent of meeting natin, di ba? Every Sunday. Noong araw, meron silang, puro tent lang kasi sila noon lakad sila ng lakad, so temporary lang ang mga kabahayan nila noong araw. So dito sa tent of meeting na to, nandun lahat ng leaders. Ang lakas ng loob ng mga kababaihan na ito. Walang naglalakas loob ng ganoon na lumapit. Pagka mag-worship nga sila, mga babae nasa likod Mga lalaki lang ang nasa harap. Ngayon hindi, baliktad mga lalaki nasa likod. Di ba? So buti na lang wala na tayo sa batas. So lumapit itong mga 5 babae na ito sa tent of meeting, dinulog nila yung kaso nila. They plead their case. Di sila pumayag. Di sila pumayag kasi walang anak na lalaki. Ito si Zelophehad. Verse 3, sabi nila, ito yung sinabi nila, our father died in the wilderness. He was not among Korah's followers who banded together against the Lord, but he died for his own sin and left no sons. Wala po siyang naging anak na lalaki. Kami lang po 5, puro babae. Ayan. So, according to the law, mga kalalakihan lang ang rightful heir. Diba? So, sabing gano'n, namatay yung tatay namin, walang anak na lalaki. Gusto po namin, makuha namin yung ganang amin. Dahil kami po ang mga anak niya. Diba? Kasi pag-aati-hatian lang ng mga kamag-anak, yung mga ari-arian ng tatay nila. Ngayon, etong si Zelophehad, noong araw kasi, may nagrebelde. May nagrebel against the Lord, against Moses. Kinain ng lupa. Hirap pala magrebelde, kinakain ng lupa. Bumuka talaga yung lupa, kinain talaga sila. Yung mga sumama kay Korah. Ayan. Baka may Korah dito Iba, Kay naman ito, Kay, si Korah. So sabi ng mga babae na to, hindi naman siya sumama kay Korah. Itong si tatay namin, hindi naman siya sumama kay Korah, hindi naman siya nagrebelde. Namatay siya sa sarili niyang kasalanan. So bakit kailangan mahinto sa amin yung lahi niya, yung ari-arian niya, yung lineage niya, no? So, nagpi-plead talaga ng case itong 5 kababaihan na to. Amen? So, sabi dito ng mga babae, namatay yung tatay nila dahil sa sarili niyang kasalanan. So, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Amen? So, noong araw, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan talaga. Pag may sakit, sasabihin, ay, may kasalanan yan. Pagka namatay, namatayan sa kasalanan. So talagang kamatayan agad. No? Buti na lang binayaran ni Lord. Namatay si Lord sa cross. Kung hindi, pagka tayo nangupit, ay, tigok agad. Patay agad, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Thank you, Lord, for your life. Kasi hindi na natin pagbabayaran. Diba? Binayaran na ni Lord yung mga kasalanan natin. Amen? Kasama yon sa binayaran niya sa cross. So, na verse 4, sabi niya ganon, why should our father's name disappear? Bakit kailangan mawala yung pangalan ng tatay namin dahil lang wala siyang anak na lalaki? Diba? Dahil puro babae ang mga anak niya. Diba? Sabi nga, why should our father's name disappear from his clan because he had no son? Give us property among our relatives. So, nagde-demand talaga sila. Bigyan nyo kami ng property, kahit mga babae kami, among our relatives. Hindi puro kamag-anak lang namin ang makikinabang sa properties ng aming ama. No? So, nagpi-plead ng case itong mga kababaihan na to. Sabi niya, bakit mahihinto? Katulad ngayon, kapag puro babae ang anak mo, sasabihin, anong laging sinasabi pag puro babae ang anak? Hindi, babaero.
walang magtutuloy ng apelido. Kayo naman, judgmental, babaero agad, como puro babae ang anak. 'Di ba? So, walang magtutuloy ng apelido. So, sila rin, sabi niya, bakit mawawala ang pangalan ng tatay namin just because we are, babae. 'Di ba? Sabing ganon. So, nag-reason sila kay Moses sa mga leaders. Lumapit sila, ang lakas talaga ng loob nila. So, ganon ang batas. Napaka-rude ng batas. Napaka-cruel ng batas. Maraming bawal. Maraming hindi pwede. Marami kang karapatan na madedenay dahil sa batas. Buti na lang nakalaya na tayo sa batas. Amen? Mabuti na lang lumalakad tayo sa biyaya. Yan. So, rightful heir is yung sons lang daw. Pero itong daughters of grace na to, claim nila yung inheritance nila. Hindi maaari, hindi sila pumayag. Sabi nila, hindi, may karapatan din kami. Dugot laman kami. Iba lang ang kasarian namin. Pero dugot laman kami ng aming ama. May karapatan kami. So, tinayuan nila yon, claim nila yung ganang kanila. So, sabi ganon, give us property among our father's relatives. Nagde-demand talaga sila, no? Bigyan nyo kami ng mga property. 'Di ba? So, alam nila yung totoong identity nila. Alam nila na kung sino talaga sila. Alam nila yung mga karapatan nila. Amen? Hindi lang sila basta-basta, kasi yan yung nasa batas wala tayong magagawa. Paano kung hindi siya nag-asawa? 'Di ba? Wala siyang mana. 'Di ba? So, etong mga kababaihan na to ay may bold faith sila. Lumapit talaga sila. Alam nila yung totoong identity nila. Alam nila yung totoong karapatan nila. Amen? So tayo, alamin din natin yung totoong identity natin. Di ba sa telenovela, yung naglilinis siya. Hindi niya alam, mayaman pala yung mga magulang niya. Tapos na-discover niya, mayaman pala yung Tapos bigla siya nagtanong, ba't ako naglilinis ng CR? Mayaman pala yung mga magulang ko. Diba? Ganon kahalaga kung alam mo kung sino ka talaga. Diba? Lagi tayo, baka naman, sana lagi na lang tayong ganon, diba? Pero alam mo kung sino yung tatay mo, alam mo yung true identity mo, diba? So tatayuan natin yon. Alam natin yung mga karapatan natin. Mabuhay ang mga kababaihan. Bawi na lang kayo sa Father's Day. Mga kalalakihan. So verse 5, sabi ni Moses, so Moses brought their case before the Lord. Bago kay Moses to, for the first time in forever, may mga kababaihan na lumapit sa kanya. Bago. This is the first time. I'm gonna say, I love you. Ayan. This is the first time na may babaeng lumapit kay Moses. Sabi niya, saglit lang bago sa akin to Iko-consult ko muna. Ayan. So, itong daughters of grace na to, they set a precedence. Sila ang nanguna. Sila ang nag-pioneer ng mga karapatang pangbabae. Kung hindi dahil sa kanila, walang mana ang mga kababaihan. Hindi magiging fair ang batas. 'Di ba? Nag-set sila ng precedence. Etong 5 babae na to. So, grace can create new things. Amen? Hindi natin pwedeng maging basihan na, ay wala pa kasing nakakagawa niyan. 'Di ba? Hindi 'yun yung basihan Grace can create new things. Ito, pioneer to. Bago to. Wala pang nakakagawa, pero nagawa. Amen? Nagbubukas talaga ang biyaya ng mga bagong bagay. Because grace is Jesus Himself. Amen? Kaya nga Jesus Christ, the King of Grace Amen? So, grace can make a way, even if it's impossible. Imposible itong ginawa nitong 5 babae na to Wala pang nakakagawa. Pero ginawa nila. Naglakas loob sila. Meron silang bold faith. Amen? So, there's always a first in everything. Diba? Huwag tayong makulong dahil wala pang gumagawa, dahil wala pang nakakaisip. Siguro sabi ng mga ibang kababaihan doon, ba't di natin naisip yan? Bakit? Sana noon pa. Diba? Etong mga 5 kababaihan na to ang nag-pave ng way
para sa women's rights. Ayan. So, verses 6 to 7, sabi ganon, and the Lord said to him, nag-answer si Lord kay Moses, nag-consult siya, di ba? Nag-answer si Lord. Sabi, what Zelophehad's daughters are saying is right. Nag-agree si Lord sa kanila. You must certainly give them property as an inheritance among their father's relatives and give their father's inheritance to them. So, nag-agree. Sabi ni Lord, alam mo, sabi ni Moses, Lord, paano to? Wala pang nakakagawa nito eh. Wala naman to sa batas na binigay mo eh. Diba? Paano gagawin ko? Sabi ni Lord kay Moses, may point sila. Tama sila. Diba? Tama sila. Nag-agree si Lord sa kanila. And, sabi ni Lord, rightful heir din sila. Nagkataon lang na iba ang kasarian, pero anak pa rin sila. May karapatan pa rin sila. Children are children regardless of gender. Amen? So, nag-grant sa kanila yung request nila. Nag-agree si Lord. Naamyendahan ang batas dahil sa kanila. Verse 8, sabi, say to the Israelites, hindi lang basta mga daughters, hindi lang basta mga kababaihan ang nakinabang ha. Verse 8, say to the Israelites, if a man dies and leaves no son, give his inheritance to his daughter. Pag wala siyang anak, ibigay nyo sa mga anak na babae. Dahil sa kanila, nagkaroon ng bagong batas. Dahil sa kanila, nagkaroon ng bagong pamantayan pagdating sa pagmamana. Amen? So, etong mga kababaihan na to ay nag-pioneer. Amen? Nag-pioneer sila ng bagong pamantayan para sa mga kababaihan. Women's rights were acknowledged. Tuloy natin, hindi lang mga kababaihan ng nakinabang. Verses 9 to 11, if he has no daughter, give his inheritance to his brothers. Dahil sa mga babaeng ito, ang pagmamana ay hindi lang basta sa mga anak, na open pa sa lahat. Diba? Bigay mo sa kapatid. If he has no brothers, give his inheritance to his father's brothers. If his father has no brothers, give his inheritance to the nearest relative in his clan, so that he may possess it. This is to have the force of the law for the Israelites, as the Lord commanded Moses. So, etong mga kababaihan na to, they set a precedence para sa women's rights, hindi lang basta sa mga kababaihan, lahat na kinabang. Dahil doon sa bold faith nila, dahil sa paglapit nilang yon, lahat na kinabang. Pag wala siyang anak na babae, na lalaki, bigay mo sa mga babae. Pag wala pa rin siyang anak, bigay mo doon sa kapatid. Pag walang kapatid, bigay mo sa kamag-anak. Lahat na kinabang. Amen? So tayo minsan, hirap tayong mag-step forward. Na takot tayo, di ba? Pero pag nag-step forward pala tayo, marami makikinabang. Amen? Yung blessing na tinatayuan natin, sabi nga up to the 4th generation magfo-flow yan. So wag tayong matatakot, no? Huwag tayong mahihinder ng mga natin, mga fears, mga doubts natin. So, pag nag-stand ka, di ba, magfo-flow ang blessing up to the 4th generation. Yung pag-upo mo ngayon dito, yung blessing yan up to the 4th generation. Hindi lang sa'yo yan. Hindi lang para sa'yo yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang para sa'yo. Ayan. Pang-sports pa. Ayan. Di lang pampamilya. Pang-sports pa. So, etong daughters of grace na to did something to the history of inheritance. Etong Zelophehad's daughters na to, forever silang maaalala pagdating sa mana. Yung mga mamanahin. No? Maaalala natin lagi sila. Amen? So, bold faith is the key para ma-unlock yung mga, di ba sa games, may mga nakalock pa? Huwag kayo magmangmaangan dyan, nag-games kayo. May mga nakalock, tapos ma-unlock mo yan pag may na-achieve ka na something na level, di ba? Ito, ang nag-a-unlock daw ng mga nakalock pa ngayon ay yung bold faith natin. Yun yung panungkit natin para maangkin yung mga para sa atin. Amen? Tuloy natin yung usapin tungkol sa mana, sa inheritance. Romans 8:16-17, sabing ganon, the Spirit Himself testifies
with our spirit that we are God's children. Sino rito sure na God's children ka? Yung iba hindi pa sure. I-sure natin yan. Ha? Now, if we are children, listen karapanan na natin ang pinag-uusapan dito. Then we are heirs. Co-heirs with Christ. Amen? If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. So, sabing ganon, nung naging anak tayo, ngayon hindi na lang limited sa Israelites. Dati kasi, matinding usapin yan Israelites and Gentiles. Diba? Pero ngayon, dahil namatay si Lord Jesus sa cross, tayo na hindi mga Israelites, mga Gentiles, naging anak din ng ating Panginoon. Amen? Nabigyan tayo ng equal rights sa mga ama. Nasabi ganun, kung ang mga anak ay co-heir with Christ. If you are sure that you are children of God, you are co-heirs with Christ. Yung co-heir, mabigat na word yan. Diba? Yung mga co-employee, colleagues, diba? Yung kung ano yung benefit niya, benefit mo din. Equal. Sabi dito, we are co-heirs with Christ. Anong meron si Christ? Hindi nga sinabing Jesus Christ. Yung deity niya talaga. Amen? So, we are co-heirs with Christ. Equal right. Kung anong meron si Jesus, meron din tayo. Amen? So, yun pala yung totoong identity natin. We are co-heirs with Christ. And, alam din natin yung totoong standing natin. Kung saan tayo nakatayo. Hindi tayo beggars. Hindi tayo laging nakikiamot, baka naman, nakikisana all, di ba? Alamin natin yung totoong identity natin. Amen? Ika nga, baka ngayon naglilinis ka pa ng CR, hindi mo alam. Royalty ka pala. Di ba? Hindi mo alam. May pagmamay-ari mo pala ang isang asyenda. Di ba? So, alamin natin yung totoong tayo. Amen? Pero hindi naman ibig sabihin na maging nepo baby ka na. Ay, co-heir ako, marami akong pag-aari. Sabi nga, lahat daw ng tapakan ko, akin tinapakan mo yung bahay ng kapitbahay mo. Nakasuhan kang trespassing. Diba? So, hindi naman tayo para iba yung pinagmamalaki mo, iba yung alam mo, iba yung pinagmamayabang. Diba? Yung parang nagiging arrogante ka na. Hindi naman tayo ganon. No? So, walang nepo baby rito, ha? We are just co-heirs with Christ. Alam lang natin yung totoong tayo. Amen? Yung totoong humility daw. Hindi yung, ang ganda mo, sister. Hindi naman. Naligo lang. Hindi daw ganon yung totoong humility. At totoong humility, alam mo kung sino ka talaga. Pag sinabing, payaman na ng payaman na, hindi naman. Pauta nga. Hindi, kaya nga takot umamin takot mautangan Diba? Kaya sasabihin, hindi naman, nakaka-LL lang. Diba? So, alam natin kung sino talaga tayo. Diba? Hindi tayo mamumuhay na talunan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Amen? Paldo ka. Pera na lang kulang. Paldong-paldo talaga tayo. Diba? We are not beggars. At kapag namumuhay daw tayo bilang beggars, bilang hindi natin alam kung sino tayo, naiinsulto ang tatay natin. Amen? Kapag yung anak, di ba sabi nga doon sa prodigal son, gawin mo na lang akong isa sa mga alipin mo kasi deserve ko naman yon. Hindi pumayag, yung tatay, hindi. Suotan niyo siya ng robe, bigyan niyo siya ng singsing. Ibabalik ko siya sa dati niyang katatayuan. Hindi papayag ang ating ama na namumuhay tayo ng alipin. Hindi insulto sa kanya yon. Di ba kapag may anak ka, tas ang daming utang ng anak mo, sino napapahiya? Magulang. Pinapabayaan. Grabe naman yung magulang niyan. Natitiis. Di ba? So, ang napapahiya ay ang ating ama
na nasa langit. Siya ang may-ari ng lahat, tapos ikaw namumuhay kang alipin. Diba? So, hindi papayag si Lord. Nun, we are co-heirs with Christ. Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Diba sabi natin kanina nung umpisa, si Abraham ay napakayaman. So sabi niya, if you belong to Christ, hindi sinabing if you belong to the lineage of Abraham, if you belong to Christ, yung promise daw kay Abraham, nasa iyo din. So isa-isahin natin yung mga promise ni Lord kay Abraham, para sa atin yun. And, ang kagandahan pa dito, our God is a promise keeper. Kapag ang tao nangako sa'yo, huwag mo nasahang tutuparin. Nangako na nga, gusto mo pa tuparin. Kalabisan na yon, nangako na nga, di ba? Pero pag si Lord nangako, ikikip niya yan. Amen? Ikikip, parang Phoenix Usaping petrolyo ba ito? Ayan, so, pag si Lord ang nangako, asahan mo yan. He is a promise keeper. And sabi niyang ganon, lahat daw ng pangako kay Abraham, pangako din sa atin. So paano pa tayo mamumuhay na talunan? Saan pa doon? Saan banda? Diba? Wala talaga. We are co-heirs with Christ. Galatians 4:7, sabi ganon, you are no longer slave, but God's child. Kaya nga hindi na tayo kumakanta ngayon na, make me a servant, humble and meek. Wala na tayo dun. Kaya nga finifilter din natin yung mga kinakanta natin dito di ba? Alam natin yung theology natin, alam natin yung true identity natin. Amen? So sabi gano'n, you are no longer slave, but God's child. And since you are child, ito na, kaakibat nun bilang anak, God has made you also an heir. Kapag anak ka, matik tagapagmana ka. Sino dito may mamanahin? Yan, lahat tayo may mamanahin. Diba? So, papalitan natin yung perspective natin. Amen? Yung dating perspective natin na walang-wala. Di ba? Ngayon sabing ganon, kung ikaw daw ay anak ng Diyos, matik, tagapagmana ka. Amen? May mamanahin tayo. Amen? Alisin natin yung slave mentality. Insulto yan sa ama. Kapag ka namumuhay ka bilang alipin, bilang servant, insulto yan sa tatay mo. Bakit kaya to? Parang ang pagkakaalam niya, katulong siya dito. Di ba? Ang pagkakaalam niya, servant siya. Hindi niya alam yung totoong siya. Amen? So, insult yun sa ating ama. Katulad nung sa prodigal son. Titus 3:7. So that, having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Kaya walang room sa atin yung hopelessness walang lugar sa atin. 'Di ba? Sabi ganon, having the hope of eternal life. We are justified by grace through faith. Amen? So, si Jesus mismo yung nag-justify sa atin. Nung namatay siya sa cross, kasama yan sa pinagbayaran niya. Justify tayo. Hindi ka na makasalanan. Nilinis na tayo. Hindi ka na alipin. Ikaw na ay anak. Co-heirs with Christ. Amen? Binigyan tayo ng karapatan maging tagapagmana. Amen? So ngayon kasi madali na magpamana Hindi noong araw na mga anak lang na lalaki, firstborn. Ngayon madali na kahit mga kasama mo sa bahay, ilagay mo lang. Etong Chanel bag ko, pinapamana ko kay ganito. Ito namang cabinet ko dito sa driver ko. Madali na ngayon magpamana kahit sino. Pwede, di ba? Pero tayo, alam natin kung sino talaga tayo. Hebrews 1:4, last verse. Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?
Even angels will minister to us. May mga naka-assign nga sa atin sa bawat isa sa atin, na mga guardian angels natin. Diba? Kasama yon sa mga karapatan natin bilang anak. Amen? So, ang mga angels daw ay nagmi-minister sa atin. Amen? So, yun yung katatayuan natin. Yun yung lugar natin. Amen? So, alamin natin yung totoong lugar natin. So, in conclusion, ang bilis ko, di ba? Ayan, may Kingsmen mamaya at may Gal. Ayan. So, faith possesses. Yung bold faith daw, yan yung key para mag-possess tayo. Ma-possess natin yung mga inheritance natin. Amen? Bold faith. Sabi mo sa katabi mo, bold faith. Hindi lang basta faith bold faith. Yung malakas ang loob. Amen? Sabi ni Lord, if you have faith like a mustard seed, sino na nakakita ng mustard seed? Ako kasi hindi pa ako nakakita Mustard seed, sabi nila, sobrang liit daw talaga. Tapos kahit ganun lang daw yung faith mo, kaya mo raw sabihin sa bundok na yan na lumipat. Sabi mo raw, ay bundok ka, nakakaharang ka sa view ko, lipat ka dito sa kabila. Lilipat daw yun. Pag meron ka lang daw faith as small as mustard seed. Yun lang ang kinakailangan para mapalipat mo yung bundok na yan. Amen? So, sabing ganon, eto, favorite ko to. Si Jesus, hindi niya nire-rebuke yung mga disciples niya pag malakas ang loob. Pansinin nyo. Si Peter, sabi niya, Lord, kung ikaw talaga yan, palakarin mo ako sa tubig. Hindi sinabi ni Lord na, paltong na to Hindi ba pwedeng pahintuin lang yung bagyo, ganun-ganun lang ang hiling? Aba talaga naman, gusto pa maglakad sa tubig. Hindi niya na-rebuke tuwan-tuwa pa nga siya Sabi niya, sige, halika, lakad ka. Diba? Gusto ni Lord yun. Lakas ng tiwala sa akin ito. Alam niyang kaya kong gawin. Kailan sila nire-rebuke ni Jesus? Ang pet peeve ni Jesus, O you of little faith. Doon sila nire-rebuke ni Jesus. Saan kaya tayo kukuha ng pagkain? Ang daming tao nito. Doon bad trip si Jesus. Pag maliit ang iyong pananampalataya. Diba? Pag wala pa lang pananampalataya, hindi maliit. Pag wala kang pananampalataya, yun ang ayaw na ayaw niya. Pero pag bold faith ka, Lord, palakarin mo ako sa tubig. Gustong-gusto niya yun. Yung mga ganong kahilingan. Hindi turn off si Jesus pagka, bold yung faith natin. Amen? Gusto niya yan. Ayaw na ayaw niya, yung lagi kang may inhibition. Diba? Ay, baka naman sumusobra na kasi ako. Miling na ako ng almusal. Baka naman kalabasan na yung tanghalian. Hindi ganon si Lord. Pag nagbigay siya, todo bigay. Pag nagbigay siya, gusto niya hindi lang na-meet, gusto niya na-satisfy ka. Diba? Satisfaction guaranteed. Katulad si Ruth, diba? Hindi lang basta binigyan ng pabor Diba? Binigyan ng unli water, unli food, may take home pa siya. Diba? Ganun magbigay si Lord. Kapag putyo-putyo lang yan, hindi si Lord yan. Kasi kapag si Lord ang nagbigay, todo bigay. Amen. So, God wants to satisfy our needs. Hindi lang meet, satisfy. Hindi dito si Lord. Hanggat di ka nasasatisfy. Di ba yung oil nung widow? Kailan lang tumigil? Nung nasatisfy na. Wala na kasing pagsasalinan. Ganon si Lord magbigay. Hanggat may lalagyan ka, hanggat may nakikita siyang pwedeng lagyan, lalagyan niya yan. Tayo lang ang naglilimit. Kapag nakita ni Lord, ay wala na wala nang paglalagyan okay na siya doon lang titigil ang supply. Hindi dahil naubos na. Katulad ng mga gasoline station, may mga nagsasara-sara na, naubos na. Hindi dahil sa ganon. No? Kapag nagbigay si Lord, titigil lang pag tayo na mismo ang sumuko. Lord, di ko na kaya. Sobra-sobra na. Di ba? So, ganun si Lord. Yan. So, sabi ni Lord, tignan mo nga yung mga ibon dyan,
hindi naman nagtatrabaho, pero kumakain. Ang daming ang poop eh. Ibig sabihin, busog na busog sila, kaya sila poop ng poop, ano? Ang daming bird poop kung saan-saan. So, ibig sabihin, talagang sila, only feeding sila. Hindi sila nagtatrabaho, pero pinapakain ko sila. Tingnan mo yung mga lilis. Ang ganda-ganda, dinadamitan ko. Damo lang naman yan. How much more ikaw na aking tagapagmana, co-heirs with Christ. Amen? Itong mga kababaihan na to, itong daughters of grace na to, they have bold faith. Kaya nakuha nila yung ganang kanila. Amen? Bold faith is the key. Amen?